Good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome po sa ating programa, Morning Coffee Devotion. Ito po ang iyong lingkod, si Brother Rafi, si Howard Peeng. Lumalapit mula muli sa inyo para ilapit ang salita ng Diyos na para po sa ating kaluluwa. Magandang umaga po, Ma'am Maymay Aljen. Maraming salamat po sa pag-antabay, sa paghintay po ng ating pong programa. Maraming salamat po. Dahil po sa London, huwag po kayong mag-alala dito sa ating pong barangay. We are safe po, but we are praying for the tinatawag nating kahinahunan at na ang mga tao dito sa atin ay maging kalmado po sa lahat po na nangyayari ngayon. Anyway, good morning sa ating lahat. Good morning po dyan, Ma'am Glenda Simon, dyan po sa Gabo. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. At dyan po sa Hawaii, magandang tanghali, magandang araw po dyan. While you are having your break or lunch time, maraming salamat at kayo'y kasama namin ngayong umagang ito. Magandang umaga, magandang tanghali po dyan. Bagal daw yun dito Hawaii, Ma'am Marilo Domrigue, Uncle Arnel Valeriano, kasama ng kanyang pong asawa, si Auntie Elena Valeriano. Good morning po sa ating lahat. Nawa ang kapayapaan na nanggagaling po sa ating Panginoon ay mapapasa atin ngayong umagang ito, ngayong araw na ito. Magandang hapon po dyan sa Canada, magandang gabi dyan po sa London, magandang madaling araw o tahating gabi dyan po sa UAE, sa Kuwait, sa Qatar, sa Dubai. Maraming salamat po sa inyo. At dito sa Asia, sa Malaysia, Singapore, sa Hong Kong, sa Taiwan, dito po sa Asia, dito po sa ating bansa, sa Pilipinas, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, Neil Navarrete. Maraming salamat sa iyong presensya at ikaw ay nandyan kasama namin ngayon. Kape po tayo. Habang tayo nagkakape, pinag-uusapan po natin ang salita ng Diyos. Kape sa akin, sa inyo, gatas sa iba. Isama na natin ito ang milk tea. Magkakaibang taste, magkakaibang brand, pero mahalaga tayo magkakasama ngayong umagang ito. Ang ating pong pag-uusapan ngayong umagang ito ay napakahalaga dahil nga po ito ang nagbibigay sa atin ng kalakasan at ito ay nagiging isang bagay na kung saan tayo ay mapaalalahanan muli sa ating pong mga ginagawa sa buhay. Do we have problems in life? Do we have we have problems about our character, problem to our family, problem with our husband or with our wife, kahit ano bang problema ang darating sa ating buhay, problema sa trabaho, problema sa employer, problema sa employee, nandiyan na lahat. Sabihin na natin lahat ng mga problema ang meron tayo at hinaharap natin. At kagaya po kahapon mga kakape, ng ating pong topic ay napakaganda, pero sa kadahilan ng meron pa akong problema kahapon sa aking pong kalagayan, sa tinatawag nating health, sa ating kalusugan, kaya hindi po ako makapag-pusinrit kahapon. Pasensya na po. Do, naituro po natin lahat na gusto natin iparating kahapon. Para sa akin, parang kulang pong explanation. Anyway, okay lang po yun para mas maaga po tayo ng kahit 10 minutes lang na mas maaga po tayong natapos kahapon. And I just like to remind everyone about the topic that we have heard and studied kahapon, na pag darating yung time na tayo makapag-isip-isip o magtanong-tanong, bakit kaya ganito ang buhay ko? Bakit ako naghihirap? Bakit may mga bagay-bagay na nangyayari sa akin na hindi maayos? At bakit may pagsubok? Bakit may problema? Bakit ganito ang aking sitwasyon ngayon? Bakit ako hirap na hirap? Bakit ako nahihirapan? Bakit nagkaroon ako ng sakit na ganito? Kahapon na pag-usapan natin mga kakape na mga posibleng dahilan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng mga ganong hinaharap o mga hinaharap na sitwasyon sa buhay. Naghihirapan tayo, na problema tayo, nagkakasakit tayo. And one of the points that we have heard and learned yesterday is pwede ang isang dahilan ay dahil sa ating sariling pagkakamali.
dahil sa ating sariling pagkakamali. When we say sariling pagkakamali, yun po ang mga ginagawa natin na noong tayo malakas pa, na para bang tayo hindi magkakasakit. Dahil nga ang pakiramdam natin tayo ay hindi tayo vulnerable sa mga bagay-bagay. Bisyo dito, bisyo doon, inom dyan, sigarilyo dyan, hipit dyan, marijuana dyan, shabu dyan, cocaine dyan. Dahil sa ating kalakasan, dahil malakas pa tayo, and we feel like we are Superman that time. Until dumating yung time na tayo nagkasakit, nagkaroon ng problema sa liver, nagkaroon ng problema sa baga, nagkaroon ng problema sa atay, sa kidney, sa bato. Then, tayo mo problema ngayon, bakit ganito? Iniisip natin, bakit ganito? Bakit nangyari ito? It is because of our sariling pagkakamali. And one time, and one of the reasons too, pag sinasabi nating pagkakamali, it's because nagkaroon ka ng problema sa pamilya mo, nagrebelde ka, bilang isang bata, bilang isang dalagita, at lalangiding bilang isang dalaga, na ikaw ay dahil sa pag-complain mo sa inyong mga magulang dahil napaka-stricto nila, maaaring sabihin natin may kapabayaan yung ating mga parents, dahil sa ating pagre-rebelde ang ginawa natin decision sa buhay, nag-asawa tayo ng maaga. At ang dahil sa pag-aasawa ng maaga, doon ka napasok sa isang bagay na hindi ka pa handa. At dyan mo nararanasan ang hirap ng buhay. At sabihin mo, Panginoon, ba't ganito ang buhay ko ngayon? So one of the reasons maybe is dahil sa ating sariling pagkakamali. At ang pangalawa na rason kung bakit tayo nararamdam mga ganun mga kapatid at mga kape, it's maybe because of sa pagtayo o sa paglalaban sa tama. When we stand for what is right, for fighting for what is right. Dahil po doon, kaya tayo ay nasusubok. Dahil nga halimbawa, merong isang kumpanya, nasa isang kumpanya ka, tapos sabi ng boss mo, mamayang gabi, mag-inuman tayo rito, magkaroon tayo ng party-party dito bilang isang anak ng Diyos na hindi ka naman dapat kasama sa mga party-party na yan, na ibig sabihin inuman, yung tinatawag nating cocktail party. Dahil yan sinabi mo sa boss mo, I'm sorry boss, I cannot attend. I'm sorry to offend you, but I cannot attend. But because of your boss, dahil nagalit siya, ang ginawa sa imbis na matuwa sa iyo, dinemote ka sa trabaho. It's okay. Dahil tumayo ka sa katotohanan, tumayo ka sa tama bilang anak ng Diyos. Pwede rin ganun mga kapatid. At dahil doon, tandaan natin to, mas magandang natutuwa po ang Diyos sa atin kaysa kinukuha natin ang tuwa o kasiyahan ng ibang tao. So it's better for us to be blamed. It's better for us to be may word ako dito persecuted. Ayan. Mas maganda na tayo ay pinapahirapan na alipusta at tayo ay pinapahiya dahil sa ating paggawa ng kabutihan kaysa tayo ay gumawa ng kalukuhan o kasamaan. Tandaan po natin mga kapatid. So, one of the reasons may be na tayo nakakaramdam ng paghirap o mga pagsubok sa buhay ay dahil sa pagtayo sa tama. Kaya, yung pagtayo sa tama mga kapatid, as long as we know that we are doing it for God, then, it's fine. It's fine. Okay lang po yun. Sa paggawa ng tama, dahil halimbawa, nasa isang trabaho ka na meron kang employer, meron kang boss, tapos yung mga kasamahan mo sa buhay, hindi ginagawa ang tama. Okay lang na tawagin kang sip-sip, pero hindi naman totoong sip-sip ka eh. Nagiging totoo ka lang, naging honest ka lang. Let us remember this. Honesty earns trust. Tandaan po natin mga kapatid. So kung isang katrabaho mo ay ginagawa niya ay mali, pagsabihan mo siya, best friend, mali yung ginagawa mo. Huwag mo nang gawin yan, lalo pag nakikita ko, kasi kasamahan mo ako dito eh. Kasi yung ginagawa mo, pati ako madadamay eh. Huwag mo nang ulitin yan please. Pero pag hindi niya ginawa, hindi siya huminto sa kanyang ginagawa, you have the right to go to your employer. Sabihin mo sa kanya, boss, I'm sorry but my friend here is doing something that is not good. Will you please talk to him? I have evidence, I have my cell phone, I can show you the evidence that he's not doing good. He is stealing from your company.
He is stealing from your golds and silvers. Sabihin natin ganun mga kapatid, okay lang na magalit sa akin yung mga kasamahan natin basta tayo gumagawa ng tama as long as we are doing it for God. Let us remember this. Let us remember that hindi yung ginagawa natin para lang tayo ay ma-promote. Hindi lang po ganun. That should not be our motive. Para mapansin ng ating employer dahil tayo ay magaling, dahil tayo ay honest, at sasabihin natin sa kanya, meron mga bagay-bagay na kaya naman natin gawin na kahit wala sa knowledge ng ating employer, ng ating boss, ng ating katrabaho. Pero, sa pagkakataong nakita mo na at hindi mo na siya matulungan at hindi siya, ayaw niya makinig sa iyo, then go to your employer, sabihin mo sa kanya totoo. Boss, ito nangyayari. That's it. Pag ikaw ay pinahirapan, ikaw ay nagalit sila sa iyo sa ginawa mong tama, it's fine. It's fine. Alam ng Diyos yan eh. Alam ng Diyos. And God will be the one to bless you. Tandaan natin yan mga kapatid. At ang pangatlo na ating pong natutunan kahapon na pwedeng maging dahilan kung bakit mga problema tayo, bakit may mga pagsubok tayo sa buhay, ay yung pangatlo na sinasabi natin dahil sa ating kasalanan. Let us remember, going back to Garden of Eden, dahil po sa kasalanan lahat tayo nadamay. Kasalanan ng ating amang si Adan, lahat tayo ay nadamay. Pero sa panahon ngayon mga kapatid, pwede rin nating maranasan yan dahil sa ating sariling paggawa natin ng kasalanan, kaya tayo nakakaramdam ng mga bagay-bagay o kayo nakakaranas ng mga bagay-bagay na hindi natin gusto. Tandaan natin mga kapatid, if there is a cause, there is an effect. Diba? Cause and effect lang po yan eh. Kung may tinanim, may didiligan. Di mo ba? Kung may tinanim, may aanihin. Yun po ang totoo. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kape, tandaan natin to mga kapatid. Napakahalaga na ating po scrutinize. Grabing word na no. Let us evaluate, let us check our lives. Kung ang mga ginagawa ba natin ay tama. Kung ito ay kasalanan, kailangan natin ito hinto. Anyway, mga kapatid, that will be the third reason why tayo nakakaramdam o nakakaranas ng pagsubok, paghihirap sa buhay. It is because of sin. And ang pang-apat, ito, napakaganda. Pag ito napakaganda. Meron tayong nararamdaman ngayon na tayo natetest ngayon, tayo nasusubok, tayo nahirapan ngayon, pinapahirapan ngayon para sa ating pong ikabubuti. Para sa ating ikabubuti. Kung nagkasakit ka, fine. Bakit? Makapagpahinga ka. At tulad kahapon, nung ako ay nagtuturo sa inyo, alam niyo po nangyari sa akin. And that will be a bell for me to take rest. Kaya ang ginawa ko, pagkatapos ng ating pong morning coffee devotion yesterday, naghanda po ako para po sa aming pong session dahil meron po kaming schedule kahapon, a session with the barangay council. At natapos po kami about sabi natin 11 plus 11:30 ng tanghali. Nananghalian kami, punta kami sa handaan, and then umuwi ako. Pag uwi ko dito, nagpahinga ako. Minom ako ng gamot, nagpahinga ako. So sa magpapahinga, doon po, dahil sa aking pong problema sa health kahapon, at meron pa rin konti ngayon, hindi ko sinasabi ngayon, fine now, but it's okay. Kailangan kong mag-rest. At sa pag-rest ko na yan, blessing yon, di ba? So, kung darating man yung problema sa buhay mo, at pagsubok sa buhay mo, at kailangan mong magpahinga, magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil para sa ikabubuti mo yun. May sakit ako kahapon, may sakit ako ngayon, para sa aking ikabubuti. Para ako ay makapagpahinga. Para ako ay makapag-unwind, kumbaga, mga kapatid. Para ma-settle ko po ang aking mga bumabagabag sa aking mga isipan ng mga bagay-bagay. Kaya, ngayong umagang ito, pakatatandaan natin mga kapatid, ang mga pagsubok, paghihirap sa buhay is part of life. Let us remember, according to the book of Rick Warren, in the day 1, alam natin yan, life is a test, life is a trust, life is a temporary assignment. Tandaan natin mga kapatid. Meron pang isa, hindi lang ako sigurado.
Pero tungkol sa ating buhay, magkaroon tayo ng tinatawag na pagsubok, magkaroon tayo ng tinatawag na problema. And let us remember this, the best reaction that we can do when problems and trials will come to us, testings will come to us, we will welcome them as friends. Let us remember that we should not react negatively when it comes to these problems in life. Tandaan natin mga kapatid, kailangan natin maging positibo sa buhay. Let us accept them, receive them with all that thinking na iniisip mo na these are blessings. Di ba? But behind of these testings of life, there comes a big blessing. It depends with our reactions. Pero pag naging negatibo tayo, mas malaki ang ating haraping problema. Kaya napakahalaga mga kapatid, na ang ating pong buhay, kailangan po nating ayusin ang ating pong mga reactions, whatever will happen. Now, before we will go to our topic today, this morning, gusto ko lang pong magkaroon ng update lang po sa nangyari sa Ilocos Norte, or some of you are very kayo ay ano na nangyayari sa Ilocos, totoo bang ganito? Hindi ko namin alam. Nako mga kabarangay ko, ganyan bagay-bagay na ganyan mga kapatid. And let us see the update of Ilocos Norte today as of yesterday po. Ito po ang atin na mga nakalap COVID update dito sa Ilocos Norte na palaging kasama sa ating pong programa para po sa mga hindi pa nakakaalam. Umabot na po tayo sa 99 po. Umabot na po tayo sa 99. Kahapon, na-receive natin yung update na meron na pong case number 92. Siya po ay taga Batak, Barangay Calagip, Batak City. Ayan po, exposed po siya sa COVID case natin number 76. Ayan po, at siya ay admitted na. So, okay lang po yun. Kumbaga, we are safe anyway. Ang COVID case number 93 natin ay taga Barangay Calyuza, Pidig. Okay, taga Pidig po ang case 93 natin. Case 94 natin ay 12 years old. Kawawa naman siya, isang babae. Barangay Calagip, Batak City. Ayan po. At case number 95 natin ay 51 years old, taga Santa Monica, San Nicolas, Barangay 24, San Nicolas. Isa po siyang ROF o isang returning overseas Filipino. Siya po ay asymptomatic. At lahat ng ating po mga cases ngayon ay puro asymptomatic. Makinig kayo mabuti mga kakape at ating po alamin ito para alam po natin ang ating ginagawa. Case number 96 po. Case number 96, 20 years old, isang babae, isang apur, taga Esther Vintar, taga dyan po sa Vintar, Barangay Esther Vintar, apur, customer service representative. Nagtatrabaho po siya po yan sa isang tinatawag na call center. Anyway, so case number 97 po tayo. Case number 97. Sinabi ko kanina hanggang 99 na po ang nakatala na laging positibo dito sa Ilocos Norte. Okay? Case number 97, isang 24 years old, isang babae. Talaga, Barangay 22, Lawag City. Okay? Case number 98, isang 25 years old, lalaki, taga Barangay 2, Lawag City. Ingat po tayo dyan. Yung case 97 natin, isang apor, customer service representative. Dito po sa case number 98, 25 years old, isang lalaki, taga Barangay 2, Lawag City. Apor, nagtatrabaho sa DPWH. Opo. At saka case number 99, dito po makinig po kayo mga kabarangay at mga kapatid. Case number 99, 21 years old, isang babae, isa pong apor, customer service representative, taga Barangay 43, Cavite, Lawag City. Ingat po tayo. Sa mga taga-barangay natin na alam ko para tayong mga na ngayon na nagpapanik na yung iba, I just want to say this: stay calm, stay safe, pray po tayo.
pray lang po tayo. Everything is under control. Naka-isolate na po ito. At sila po ay pupunta sa quarantine place ngayon, including po ang kanyang kasama sa bahay. So, ingat-ingat po kayo palagi. At gaya ng sinasabi ko to sa inyo palagi, hindi porket kampante po tayo dahil wala pa pong cases dito noon, hindi po dapat tayo maging kampante that we are all fine. We don't know the carriers. Hindi po natin alam, hindi po natin kilala, hindi po natin alam yung mga nakakausap natin if they are carriers. Kaya kailangan po natin maging mapagmatsyag. Kailangan po natin maging vigilante sa mga kapatid, na kape, sa lahat ng mga nakikinig sa buong mundo. Ngayon mga kapatid, hindi porket ako'y malusog sa tingin nyo, and I am fine, it's okay na makipag-apit kayo sa akin, it's okay lang na face to face kayo sa akin, mag-face to face kayo sa akin. Hindi ba mga kapatid, it is our obligation, tandaan natin yan, it is our responsibility as individual to maintain that what we call 6 feet apart from each other, o 2 meters apart. Sabihin natin 1 meter is okay, pero mas maganda according to our guidelines, kailangan para mas maayos at mas sigurado yung tayo ay mas malayo sa bawat isa, para tayo po ay maging safe. Let us remember this, mga magulang na nandito sa ating pong barangay, sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa buong mundo, makinig kayo mabuti. Pagsabihan po natin ang ating mga anak na lumalabas ng ating bahay that every time that we go out, we will use our face mask, and if you have face shield, if you go to the bayan, if you go to the market, if you go to the city, please let us protect ourselves. This is an appeal, mga kamag-anak, mga kapatid, mga kakape, mga kabarangay. This is an appeal. Ako po ay nakikiusap sa inyo na please, pag tayo ay lalabas ng bahay, wag po natin kakalimutan na laging precaution po palagi. Always wear your face mask. Kahit sabihin mong barkada mo yan, kamag-anak mo yan, kailangan magkaroon ng distansya. Mga kapatid, as long as you know that you are protected. And always wash your hands with soap. At kailangan natin linisan ng mabuti. And tandaan natin ito, napakahalaga mga kapatid, dahil ang pag-protect sa ating sarili, it is a protection also of our loved ones, our kasambahay, sa ating mga kasama sa ating mga tahanan. And pagsabihan natin ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay, pag huwag lumapas ng bahay pag hindi po importante. Naunawaan niyo po ba ako? Kaya mga kapatid, ingat-ingat po tayo kung ano man po ang nangyari po sa ating barangay. Stay calm, stay safe, pray lang po tayo. At ang pinakamahalaga dito mga kapatid, let us pray for those who are infected and for their family. Okay? So, by that, tayo ay manalangin mga kakape. Our gracious Heavenly Father, we thank you very much, Lord, for this morning. We thank you very much, Lord, for the life. We thank you very much, Lord, for the health, for the good health. Kami ay lumalapit sa inyo, Panginoon, na may pagpapakumbaba. Kami po ay inyong patawarin sa aming mga nagawang kasalanan. Sa lahat po ng aming pong mga naisip na hindi maganda, sa mga nasabi namin na hindi tama, sa mga galaw po namin at gawain na hindi po karapat-dapat sa inyo, patawarin po ninyo kami, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makalapit sa inyo sa panalangin. Dinadalangin po namin sa inyo na inyo pong palakasin, pagalingin ang mga infected po ng virus sa buong mundo. And we do pray, Lord, for our loved ones, for our friends, for our workmates, for
all the victim, or for all those who are infected with the virus. We are praying, Lord, that you may please strengthen them. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng tamang kalakasan. Nang sa ganon, Panginoon, mapaglabanan nila and they can survive the virus. Even please protect their loved ones who are with them. At dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, kung ano man po ang magiging kalalabasan ng mga resulta ng kanilang mga mahal sa buhay. We pray, Lord, that you may please all strengthen them. At ganoon din po sa aming pong barangay, kung ano man po ang aming mga iniisip o naramdaman ngayon, we pray that you may please help us. Please give us peace and calmness. Maraming salamat po. And please give wisdom to our barangay captain, Kapitan Jerry Corpus Alonso, and all the councilmen, and all the barangay officials of this barangay, and all the barangays that are infected or affected with this virus. Dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, that please turuan mo po kami, and please don't let this virus spread throughout our community. Maraming salamat po, Panginoon, sa teknolohiya na kami po ay makalapit sa bawat isa sa pamamagitan man lang ng ganitong paraan, na kami po ay makapag-usap-usap sa ganitong paraan. At dahil po sa teknolohiya, kami po ay magkasakasama ngayon with one heart, with one goal, with one spirit, united together to worship you, to honor you, to love you, to serve you. And we are here together as a family. Lord, we beg you that you may please heal our land. Please heal our land. Maraming salamat po sa inyong kadakilan. Maraming salamat po sa mga pagsubok. Maraming salamat po sa mga problema. Maraming salamat po, Panginoon. At kayo'y nandyan at magbibigay sa amin ng kalakasan at kahinahunan at kapayapaan. Dinadalangin namin sa Panginoon that you please continue work in the life of our brethren. Sa mga may sakit ngayon, we pray for Janelle Sharp. Patuloy pa kayo magtrabaho sa batang ito. Hindi po siyang palakasin palagi, Panginoon. Kay Ma'am Evangeline Buendia, sa kanilang mga nagkikimo, we pray that you may strengthen them. Especially, Lord, ang kaligtasan po ng kanilang kaluluwa. That you may send your messengers to them and talk to them about your love. Maraming salamat po. And we do pray also for Benson Asuncion, Manong Ilyong Asuncion, Manong Rafael Ragasa. And we pray also for the complete recovery and fast recovery of Manong Nemesio Jr. At ganoon din po, Panginoon, ang mga nagpaparecover katulad po ni Auntie Marilyn Raka Alonso, kay Uncle Sammy Alonso, kay Uncle Jimmy Alonso, at sa kalakasan din po ng aking nanay, kalakasan po ng mga mahal namin sa buhay na may sakit ngayon at may karamdaman. And we do pray also for the continuous comfort that you will give to the Alonso clan, na lalo na si Auntie Mila Domingo Alonso, kay Gerald, sa mga kamag-anak, at you please comfort them. And for the Thomas family also, the Thomas clan. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa buhay na binigay mo sa amin. We pray for your guidance, protection for those who are abroad. Mga nandyan po sa Canada, sa London, nandyan po sa Dubai, sa Kuwait, sa Qatar, nandyan po sa Malaysia, Singapore, Hong Kong. Lahat po, Panginoon, ng mga nakikinig ngayon, we do pray, Lord, that you may please build a hedge of thorns around us, that the devil cannot attack us. And please give us that humility that we need, so that we can experience the grace, your grace that will work through us. We do pray also for the frontliners, the doctors, the nurses, the medical staff, that you may please protect them, strengthen them, na wag mo pong hayaang sila ay mahawa ng virus na ito. And for those
in the military service, mga kapulisan, mga kasundaluhan, Panginoon. We do pray that you will strengthen them. Palakasin mo po sila, Panginoon. Please protect them from this virus. Maraming salamat po, Panginoon. Please bless our community. Please bless our country. Bless the world, Lord. And please heal the world. That the people may come to you with humility and seek your face and repent from our sins, that you may forgive us and that you may hear or listen to our prayers, and you will heal our land. Maraming salamat po, Panginoon. Help us today as we talk about your word. Maraming salamat po. Mulit-muli, Panginoon Jesucristo, we need you. And we pray for the spiritual frontliners of ours, ang mga mentors namin spiritually, that you may please protect our pastors, the preachers. Maraming salamat po. Please bless the gospel. Bless all of us. Make us a blessing also to others. Maraming salamat po po yung dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Magandang araw po sa ating lahat. Ang Diyos po nawang magbigay sa atin ng kahinahunan, kalakasan at kapayapaan. September 17, 2020, napakabilis po ng araw. Mag-October na naman. And I'd like to greet every one of you who will celebrate their birthdays today or this month. Happy birthday sa inyo. At ngayon, at punta na po tayo sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga ito. Nagsasawa ka na ba sa buhay mo? Gusto mo na bang sumuko? Hindi mo na ba kayang kontrolin ang iyong emosyon? Galit na galit ka sa mundo. Galit ka sa asawa mo. Galit ka sa kapitbahay mo. Galit ka sa kabarangay mo. Galit ka sa tao sa ibang linya ng iyong telepono. Mga kapatid, ngayong umagang ito, pag-usapan po natin na kung paano natin kontrolin ang ating emosyon. Sometimes, our emotion is the one who dictate kung ano yung ating ginagawa o gagawin sa buhay. Kaya hindi natin maiwasan minsan na tayo ay nagre-react ng negatibo. Lalo na pag mayroon tayong mga kapitbahay na chismoso. Yung mga taong naghihintay lang ng mga bagay-bagay na gusto lang i-spread sa barangay o sa ating syudad. Daig pa nila minsan ang Bombo Radio. Daig pa nila minsan ang DCJ, si aksyon agad. Diba? Dahil bago pa man umaksyon si aksyon agad, aksyon na sila agad. At minsan tayo naiirita. We are so irritated by their actions. And sometimes, nilalagay natin ang ating sarili sa isang sitwasyon na hindi naman tayo kasali. Dahil nga, concern lang naman ako. Gusto ko lang naman makibalita kung ano nangyari. Katulad ngayon. And some of us are angry. Some of us are reacting negatively. At hindi natin maiwasan nagdadadadadada tayo. At hindi natin maiwasan din na meron tayong masasaktan sa buhay. Kaya pag-usapan natin yung mga iritasyon, pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na dahilan at kailangan nating kontrolin sa buhay. Mga dahilan ng ating pagre-react at kung paano natin kontrolin ang ating pong sarili. Lalong-lalo na po ang ating dila. Ayan po ang pag-usapan natin ngayon. Ang sarap ng kape ko. Ayan. Dahil wala po tayong sipon ngayon, madaldal tayo. Okay, pag-usapan po natin dito kung paano mapaamo ang iyong dila. Ito ay ating pong narinig noon kasama ng mga ating mga pinag-usapan noon. But we're going to review some of them.
and we'll talk about it because napakahalaga po nito, lalo na ngayon, di ba? Lalo na ngayon. Napakadali po tayong mag-react sa mga situations sa buhay. Ephesians chapter 4 verse 26, ito po ay isa sa mga paborito kong versikulo at gustong-gusto kong ma-apply ito sa buhay ko at sa buhay ng aking mga mahal sa buhay. Ito pong sinasabi mga kapatid. Ephesians chapter 4 verse 26, ito pong sinasabi, be angry. Ang sina, kaya mo ba yon? Magalit ka pero huwag kang magkasala. Kaya ba natin yon? Paano yon? Magagalit ka na hindi ka nagkakasala? Di ba pag nagalit ka na, magkasala ka na agad? Let us remember, nagalit din ng Panginoong Jesucristo. Nagagalit din ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, wrath, di ba? Wrath, W-R-A-T-H, wrath. Puot po yun, galit po yun. Ang galit o puot ng Diyos ay nasa mga makasalanan. Yan ang sinabi ng Biblia. And Jesus Christ Himself was discouraged when He entered the temple of God. Nung pumasok sa templo ng Diyos at nakita niya doon sa paligid ng templo na nandun na yung mga money changers, animal sellers, wala pa doon yung online sellers. Pero, nagalit siya. What he did was, dahil sa galit niya, tinaob niya yung mga mesa ng mga money changers, mga nagtitinda ng mga hayop. Dahil ginawa nilang palengke ang house of God. Nagalit din ng Diyos that time. But His anger is what we call righteous anger. And if we can have that, it's okay. But sino ba tayong mga tao para hindi magkasala pag tayo nagagalit? Dahil pag nagalit tayo, nandyan na, nagmumura ka na. Hindi lahat nandun na yung gumagawa ka ng mga aksyon, napakabigat na ng yung pangapaa. Pag naglakad, parang talagang napakabigat. Parang pasan-pasan mo ang mundo. Hindi ka na makahinga dahil sa galit. At parang umuusok na yung tenga mo at lahat ng butas ng iyong katawan umuusok na dahil sa puot, dahil sa galit. At minsan hindi natin nakokontrol yung ating dila. At minsan hindi lang yung ating dila ang tumitira sa mga tao, but minsan yung ating pong physical, ang ating pong katawan ay nagre-react. Minsan nakakapanakit na tayo ng tao. So sabi ng Diyos dito mga kapatid, be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Ito, paborito ni Camille. Camille, kung nakikinig ka ngayon, alam mo, sinutukoy ko. Let not the sun go down upon your wrath. Huwag mo nang hintayin pang lumubog ang araw. Patawarin mo na kung sino ang kinairita mo, kung sino ang kinainisan mo, kung sino yung kinagagalitan mo. Patawarin mo na. Pero pag wala kang connection doon, why react? Di ba? Wala kang reaction doon, why react? Kaya napakalaga mga kapatid, na tignan natin, let us scrutinize. Yan na naman. Let us evaluate our hearts, ourselves. Ba't ako nagre-react? Meron ba akong connection dito? Wala pala, no? Sino ba ako para mag-react? Di ba? In order na makatulong ka sa sitwasyon, hindi, lalo natin pinapalala. Dahil nga, imbes na kumalma yung tao sa paligid mo o sa harapan mo dahil sa nangyari sa kanya, ang problema, nakipagsimpatsa ka, nagagalit ka din sa kagalit niya, hindi ka naman kasama. Di ba? Kaya napakahalaga mga kapatid yung tinatawag nating self-control. Self-control. Self-discipline. Napakahalaga po nun. But we talk about anger today and about our feelings, our emotions. Ang sabi ng Diyos, be angry and sin not. Good morning, Sir Wilson sa aton. Ayun na po kayo Ingat-ingat po tayo palagi. We get angry. Yung mga dahilan kung bakit na nagalit, we get angry when our rights are being abused. Naabuso na po tayo Kaya nagagalit tayo. And when our expectations are not being met. Yun nga po, napag-usapan na natin yan noon. Dahil nga, ang in-expect ko sa asawa ko, pagdating ko sa trabaho, nakaluto na. Handa na ang pagkain doon sa mesa.
At pagdating ko doon, hindi pa nakapagsaing, hindi pa siya nakapagluto, hindi man siya naligo. O parang ganoon mga kapatid. Kaya nagagalit tayo because of our expectations. Doon kadalasan ang dahilan kung bakit tayo nag-aaway. Nag-aaway ang mga mag-asawa. Dahil sa napakalit na bagay. Maliit na bagay na pinapalaki ng emosyon. Diba? Maliit na bagay lang, pinapalaki dahil sa galit. Mga kapatid, hindi po. Ang sabi sa Biblia mga kapatid, nasa Biblia nga yun yung palayasin mo ang mga tuta. O, di ba? Sabi, palayasin mo ang mga tuta ng gugulo sa aking ubasan. Sabi doon. Ang tinutukoy ng bersikulo na yon, yung mga tuta ng buhay natin, yung mga maliit na bagay, hindi lang nahugasan yung plato sa tamang oras. Nag-explode na tayo minsan. Di ba? Mga malit lang na bagay. Yung mga malit na bagay na pinapalaki natin dahil sa ating pong emosyon. Mga kapatid, tinuturo ng Diyos sa atin. Doon po sa Ephesians chapter 4, verse 32. Ito pong sinasabi. And be kind one to another. Tender-hearted. O, di ba? Forgiving one another. Even as God for Christ's sake has forgiven us. Let us remember the love of God, the forgiveness from God, the forgiveness of God. Kahit na tayo makasalanan, minamahal tayo ng Diyos dahil sa kanyang anak. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, kahit napakalaki ng ating kasalanan, nang tayo lumapit sa kanya at humingi ng kapatawaran, tayo ay pinatawad ng Diyos. So napakahalaga mga kapatid, let us always evaluate ourselves. So, tandaan natin ito mga kapatid. That's why, yes, we get angry when our rights are being abused and when our expectations are not being met. That's the reason why we need to yield our rights and expectations to God. Kung ano yung karapatan ko, kung ano yung mga gusto kong mangyari, expectations ko, ibigay ko sa Panginoon. Ang mga ito ang dahilan kung bakit ako nagalit araw-araw. Lord, I will give them to you now. And you will be the one to give me peace and meekness and humility. And dapat ang hinihingi natin sa Panginoon. That's why we need to yield our rights and expectations to God so that He can demonstrate His love and power through us. That is meekness. Na, Panginoon, this is my expectations. These are my expectations. These are my rights. Lord, I will give it to you. And you will be the one to work through me. Sa ganon, nangyari yung bagay na inasahan nung nangyari. Kung hindi man mangyari ang inasahan nung mangyari, hindi ka magagalit. It's okay, tao lang ako, tao lang din siya, nagkamali. Minsan hindi na organize yung ating ginagawa dahil sa dami nga ng iniisip, di ba? Kaya kailangan natin tinatawag na understanding, di ba? Understanding and consideration. Napakahalaga po ng mga kapatid. Isipin natin mabuti ito. Alam niyo ba na ang pagkapuot, pagkagalit, at pagtatalim ng sama ng loob ay nakakasira sa ating kalusugan? Marinig natin yan. Napatunayan sa siyensya o sa science na ang pagtatanim ng sama ng loob at pagkagalit ay nakapagdudulot ng maraming karamdaman. Siyempre, may stress ka. Ma-high blood ka. Pwede rin maging dahilan ito ng sakit sa kanser, sakit sa bato, sakit sa atay, na nagdudulot ng komplikasyong sakit. Ang dahilan ay ang hindi tayo makakain ng mabuti at hindi din nakakatulog ng mahimbing dahil nga sa ating puot at galit. In other words, hindi po tayo nakakapagpahinga na kailangan po ng ating katawan. Because anger or bitterness is an autoimmune disease. It is an autoimmune disease, which means that our body destroys itself. It's because of bitterness. It's because of anger.
it's because of hatred, doon po tayo nasisira, mga kapatid. Kaya napakahalaga na tayo'y laging masaya because God said, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. And the reason for us to rejoice is that ang sabi ng Diyos sa lahat ng mga darating sa ating buhay, according to 2 Thessalonians chapter 5 verse 18, if I'm not mistaken, ang sabi doon, mga kapatid, in everything give thanks. Sa lahat ng bagay magpasalamat ka. Yan ang sinasabi ng Diyos. Mayroon kang blessing na natanggap, thank you Lord. Meron kang natanggap na cash galing sa iyong kaibigan, thank you Lord. Mayroon kang nabalitaang masamang balita, thank you Lord. Opo, magpasalamat pa rin tayo sa mga negatibong nangyayari sa ating buhay. In everything, hindi na sinabing in every good thing. Hindi niya sinabing every blessing. Hindi niya sinabi yan. Ang sabi ng Diyos, in everything, give thanks. And if we have that heart of gratitude, gratefulness, then we can rejoice. Diba? Stress-free. Dahil nga, buti pa sa ganito, laging masaya. Masaya dahil alam niya na lahat ng mga darating sa kanyang buhay, kailangan niya magsaya. And we are not violating the law of health. Sabi natin, mga kapatid, mas lalo pang nga sinasabi ng mga doktor na dapat tumatawa ka palagi, masaya ka palagi, para matulungan mo ang sarili. Huwag mo isipin yung mga bagay na wala ka nang magawa. Lalo lang tayong na-stress, lalo lang tayong babagsak, mga kapatid. So, napakahalaga, mga kapatid. Pero, sinasabi natin minsan, ano sa palagay mo? Kung tatanungin ko kayo ngayon, ano sa palagay mo, bakit ganun na lang kadali na tayo magalit? Bakit ganun na lang tayo ganun na lang tayo kadaling magalit? Ito yung mga iba't ibang mga dahilan. Ito yung mga iba't ibang mga rason natin. Nagagalit ako kasi paulit-ulit kasi di na natuto. Nandyan ka na naman, patukso-tukso sa aking puso. Ilang ulit na ba iniiwasan ka, di na natuto? O di parang ganun, mga kapatid. Paulit-ulit kasi di na natuto. Ilang beses ko nang sinita at pinagalitan, di pa rin nagtanda. Problema nga yun, di ba? Problema nga yun. Pero hindi yun dapat ang maging dahilan para magalit tayo. Ang kulit-kulit niya. Di ko na nga pinapansin, nanggugulo pa. Nanggugulo pa rin. Di ko na nga pinapansin. Problema nga yun. Pero sabi ng Diyos, rejoice. Sabi ng Diyos, in everything give thanks. Sinabi ko nang ayaw ko siyang makita at magparamdam, nanguulit pa rin. Problema nga yun. Pero sabi ng Diyos, in everything give thanks. At sabi ng Diyos, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Di pa rin siya tumitigil sa kakakos sa SFB laban sa akin. Ito na. Mga kapatid. FB, Facebook, Twitter, Instagram, Wattpad. Ano pa? Ano pang kulang doon? Sa Messenger. Lahat ng mga social media na kung saan meron siyang account. Nagpo-post siya naman sa akin. Problema nga yun. Di pa rin siya tumitigil sa kapos sa FB laban sa akin. Kaya ang ginagawa mo, nag-FB ka rin, nagpo-post ka rin ng laban sa kanya, nagre-retaliate ka. Hindi dapat ganoon, mga kapatid. Problema nga talaga yun. Pero ang sabi ng Diyos, in everything give thanks. In everything give thanks and rejoice in the Lord always. And again, rejoice. Yan ang sinabi ng Diyos, mga kapatid. Sinichismis kasi ako sa aming lugar at sa mga friends ko, sinisiraan ako. Anong sabi ng Diyos? Problema nga ito, di ba? Problema nga ito. Pero sabi ng Diyos, in everything give thanks. Rejoice in the Lord always, again say rejoice. Wala tayong excuse dito di ba, mga kapatid? Siya na nga ang may utang, siya pa ang galit. Kaya galit na galit ako. Sa mga may utang dyan, huwag naman kasing ganon. Pag sinisingil kayo, mas maganda pang totoo. Sabihin mo yung totoo, sorry ha. Huwag ka magsinungaling. Huwag ka rin magalit. Karapatan mo yan Karapatan mo magbayad ng utang. Tama?
Huwag ka magalit. Imbis na magalit ka, magmakaawa ka. Boss, pasensya ka na. Hindi ako makapagbayad ngayon kasi dami kong binayaran. Oo, pag sinabi, naku, ang hirap explain. Pasensya ka na, boss. Please, pangako, bukas, sa makalawa, magbabayad ako sa'yo. Pero pag nangako ka, gawin mo, siguraduhin mo. Kaya kayo namang mga nagpapautang, siya na nga ang may utang, siya pa ang galit na galit. Kaya galit na galit talaga ako. Problema nga yan. Pero sabi ng Diyos, in everything give thanks. Rejoice in the Lord always, and again say rejoice. Diba? Nakakatulong yun. Ito pa, nagpapapansin kasi sa aking asawa. Si Jelly na yan. Nagpapapansin sa aking asawa. May tiwala ka ba sa asawa mo? Anyway, we have right natin yan. Pero sabi ko nga kanina, let us yield, iabot natin sa Panginoon ang ating mga rights and expectations. Nagpapapansin kasi sa aking asawa, hindi ka nahiya. O diba? Gwapo kasi asawa mo eh. Maganda kasi asawa mo eh. Kaya ganun. Pero, problema nga yan. Pero, tandaan mo to. Magtiwala ka sa asawa mo. Sabihin mo sa kanya, mahal na mahal mo siya. At magpakasaya ka sa Panginoon. Rejoice in the Lord. In everything give thanks. Ito pa. Hindi sila marunong magtipid. Ito na. Hindi kasi sila marunong magtipid, Brother Rafi. Akala nila pinupulot ko lang pera dito sa abroad. Tapos pag humigi sila, wagas. Minsan, pag tumawag sila, sigurado, pag nagre-ring ang telepono ko, ang messenger ko, natakot ako kasi maghihingi na naman yan. Ano kasi, akala nila parang pinupulot ko lang ang pera dito sa abroad. Naintindihan mo ba yung Brother Rafi? Naintindihan ko po yun. Naintindihan ko. Kaya kayong mga anak, magulang, mga kamag-anak dito sa ating pong nasyon, sa Pilipinas, wag naman ganun. Wag naman yung tatawag lang tayo sa kanila. Kunwari, tatawag ka, ate, kumusta? Naku, tuwan-tuwa ang ate mo doon. Buti pa sila lang. Kinukumusta nila ako kung anong kalagayan ko dito ngayon. Kumusta ate? Ano ang problema mo? Pwede ko bang marinig para naman alam namin ang sitwasyon mo? Wow, nabibless ka na doon, di ba? Tuwan-tuwa ka na kasi kumusta ka eh. Pas maya, ito naman sa awa ng Diyos, malakas pa naman ako ng trabaho. Ay, talaga? Ate, may problema ako. Kailangan ko ng pambayad ng tuition. Wala akong papabaon sa aking mga anak. Uy, online classes tayo ngayon. Huwag ka naman gumawa ng dahilan para makakuha lang ng pera sa mga mahal mo sa buhay nandun sa abroad. Mahiya ka naman. Diba? Sabihin mo yung totoo kung pa problema ka. Sabihin mo yung totoo kung anong dahilan kung bakit nangangailangan ka. Pero iwas-iwasan naman natin mga mahal sa buhay. Nasaka lang tayo tumatawag sa kanila pag may kailangan tayo. Hindi naman po ganun. Kumusta naman natin sila? Yung kwentuhan naman natin sila. Pero iwas-iwasan natin magkwento ng mga tismis lang sa mga kapitbahay. Ang ating pag-usapan kung paano maayos o paplano sa buhay, kung paano matulungan yung mga mahal nila sa buhay nandito sa Pilipinas. Isipin natin mabuti mga kapatid. Huwag naman yung puro gastos. Ang hirap ng buhay ngayon, panahon ng pandemya. Ito ang dahilan kung bakit ako tumawag sa iyo, ate, kasi wala akong trabaho ngayon. Kapatid, hindi po pinupulot ang pera sa abroad. Pinag-ihirapan po yan. Kaya let us encourage them also sa mga nandyan sa abroad. Tuwan-tuwa yung mga nasa abroad, di ba? Kasi totoo to, mga kapatid. Hindi kasi sila marunong magtipid. Akala na pinupulat ko lang pera dito. Tapos humihingi sila. Pag humingi sila, wagas. Nasabi ko na ito noon. May mga Facebook post na aking nakikita minsan na ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas napapakasasa
sa buhay mayaman, na pag sila ay nagkaroon ng tinatawag na handaan, grabeng handaan, hindi na maiisip yung kanilang mahal sa buhay na nandun sa abroad, na hindi nga makapagplastar ng tama pag kumakain. Hindi nga sila makakain sa tamang oras. At pag kumakain sila, naku, grabe yung tipid nila doon. Tapos nandito tayo sa Pilipinas, grabe tayo parang astang mayaman kahit hindi naman. Well, sino ba ako para makialam sa iyo? Pero I'm just telling you what is happening. Diba? Kailangan natin ito, mga kapatid. But, sandali. Ang ating pong paksa ay tungkol po sa ating galit. Kaya, kung ganun man ang mga mahal natin sa buhay dito sa Pilipinas, pag humingi sila sa inyo ay wagas, tanda natin, problema nga yun sa inyo. Pero sabi ng Diyos, in everything give thanks. Ba't ka magpapasalamat? Kasi may naibibigay ka pa. Malakas ka pa dyan. At sabi ng Diyos, rejoice in the Lord always. Diba? Ang isang magulang, tuwan-tuwa pag kumakain ng tama yung kanyang mga anak. Tuwan-tuwa pag nakita nila maayos ang kanilang mga anak. So, meron tayong dahilan para maggalak sa Panginoon. Nang bababae daw ang mister ko, ang daming pakialamero sa buhay ko. Ang mga pakialamero na yan, magpasalamat ka sa kanila dahil sila nagbibigay sa iyo ng mga ganyang mga istorya. Pero dito naman natin, baka naninira lang sila. Kaya kung may sinasabi siya, wala ka namang prueba, wala man silang prueba, mag-imbestiga ka, wala naman silang prueba. Kahit na gano'n ang naririnig natin, tandaan natin ito, mga kapatid. In everything, give thanks. Magpasalamat ka at maggalak ka kasama ang Panginoon. Problema nga yun, di ba? Problema. Pero kailangan mo maggalak, kailangan mo magpasalamat. At ito, last. Magtatapos na po tayo. Hindi ako pinapansin at hindi ako pinapansin at di nakikita ang kahalagahan ko. Oops, minsan tayo mga kulang sa pansin. Pero alam niyo po, mga mahal sa buhay, kailangan nating encourage ang bawat isa. Opo. Ang sabi ng iba, pinapansin lang sila pag may kailangan. Pero tandaan natin ito, ayusin din naman natin ang ating mga behavior, ang ating mga ginagawa, mga kakape, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Kailangan nating encourage ang bawat isa. We are all facing problems in life. Ito po yun. You don't know what's my problem. I don't know what's your problem. So what we can do? We can share our smile. Di ba? We can share our love. We can share what we have. But I tell you this, ang ating concerns about isa ay napakalaking tulong. So praying for one another is very good. It's a very big thing. Kaya, kung meron man tayong problema, galit tayo, naiinis tayo, naiirita tayo, dahil sa mga nangyari sa buhay natin, let us remember, always think positively. Huwag po kayong mapanghinaan ng loob. Kahit anumang dagok sa buhay ang darating sa buhay natin. Ang sabi ng Diyos, let us always rejoice and give thanks in all things. Yan ang sabi ng Diyos. Paano mangyari sa atin to? Let us always put God first. Let us always consider that God is there. God wants to help us in all the aspects of our lives. Situations sa ating buhay, circumstances natin sa buhay. Gusto ng Diyos na makialam sa ating buhay. And since He wants to help us, then, Amen, Lord, salamat that you are there. Salamat, Panginoon. At nandiyan ka, yayakap sa akin pag may problema ako. Salamat sa Panginoon. Amen. Nagagalit ka? Magpasalamat ka sa Panginoon. Para yung galit na yan, puot na yan, sama ng loob na yan, mawawas yan. Kailangan nating magtiwala sa Diyos. In all thy ways acknowledge Him, and He will direct their paths. Lean not unto thine own understanding. Let us remember that. Huwag tayong magtiwala sa ating sariling kakayahan. Sabi kasi ng mundo trust, believe in your heart. Diba? Maniwala ka sa sarili mo. Yan ang sinasabi ng mundo. Pero ang sinasabi ng pagkakristyano mundo, sa spiritual na mundo, let us not lean
or depend in ourselves, our own selves. Sa Diyos tayo magtiwala. Opo. Try God. And He will show you how powerful and how big He is. Ito po yun mga kapatid. Maraming salamat, tayo manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa encouragement. Though hindi pa po kami tapos sa aming paksa, we thank you Lord for all the things that you have given us. For all the situations that you allowed to come to us. And we pray Lord that you may please strengthen us with the problems that we have, with the circumstances that we are facing, the situations where we are now. We are praying Lord that you will give us calmness and peace and love, and give us that heart to love one another, to consider the problems of one another. And we are here as your children to help one another, to pray for one another. Again, Lord, we beg you that you please protect us and please heal our land. Maraming salamat po, Panginoon. We praise you and please bless those who will celebrate their birthdays today and this month. Give them more birthdays to come. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa lahat po ng mga nandito kasama namin ngayon. And we do pray for all their prayer requests that you please listen to them, listen to us. We thank you very much, Lord, for everything. We thank you, Lord. Please bless our government, our president, our governor, our mayor, our punong barangay, and all the barangay officials, LGUs, and sa mga kapulisan, sa mga squads natin dyan sa INPPO. We pray that you may please protect them and bless them. Maraming salamat po that your peace will come to us. Maraming salamat. Ito pong dalangin sa pangalan ng Jesus. Give us, Lord, wisdom. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Maraming salamat po. Ang oras po natin, 6:32. Lagpas na po tayo ng oras. And I'd like to greet every one of you who are with me, who are with us in our morning coffee devotion. Ma'am Maymay Aljen, thank you very much po from London. Glenda Simon from Gabo. Marilo Dumrigue from Hawaii. Neil Narabarete, maraming salamat. I don't know po kung saan siya, pero thank you very much, Neil. Uncle Arnold Valeriano dito sa aming barangay. Ingat po tayo. Stay safe po. Auntie Elena, maraming salamat. Neil Navarrete, good morning. Jennifer Sahagon, dyan sa California. Thank you very much. Lucena Marites Asuncion Ganot, dyan po sa Hawaii. Kasin, thank you very much. Good morning. Ingat palagi. Romualdo Rivera Tibar, dito po kay Jinky Tibar, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Kay Manong Alberto Tomas, Manang Mirna, Manong Edwin, Manang LV. Lahat kayo dyan, maraming salamat. At Thomas Clan, God bless you all. Cheryl Sampayan, Cheryl Sampayan, dyan po sa Canada. Ingat dyan. Romualdo Tibar, maraming salamat. Filipinas Andrada, Ma'am, Principal, thank you very much, Ma'am. Nandiyan po sa Barangay 22 or 23 or 24. Maraming salamat po. Marie Chris Arconado, Vizcara, maraming salamat, Ma'am Marie Chris. Thank you very much for joining us. Welcome to our morning coffee devotion. Good morning to Pastor and mga kabarangay. Together we pray and stay safe everyone. Get well soon. Yes, thank you very much. Ma'am Marilo, Dombriguez sa Hawaii, maraming salamat. Ma'am Madeline Ras, Sugitan, ingat po tayo palagi. Mga teachers, saludo po sa inyo pong kadakilaan. Maraming salamat sa inyo mga teachers. God bless you. Manang Ninita Hernandez sa Hawaii, thank you very much. Maraming salamat. Sermina Pascual sa Navotas, thank you very much. Yes, from Gabo, Mang Madeline Raras Sukitan, Manang Madeline Asuncion, Reynon, Manong Willie Reynon Sr., William Reynon Jr., Fiscal, maraming salamat. Princess Lagua Marcos dyan sa Hawaii, Princess dyan sa Hawaii, ingat kayo palagi, maraming salamat. Manang LV Domingo dyan po sa Hawaii din, maraming salamat po Ma'am LV Domingo. Sermina Pascual na imbag ken nagasat nasalunat nga bigat tayo amin kakape ni Apo Diyos ni makikadua ken mang television kada kayo amin. Thank you very much. Imelda Marcos Paguyo, Kasin, Ma'am, thank you very much. Good morning. Ma'am Mildred Alonso Ramos, nandyan din po si Engineer Rolly Ramos, maraming salamat. Kay ating pong punong barangay Kapitan Jerry Corpus Alonso, stay safe po. God bless you. God will give you wisdom and God will give you peace and calmness. Maraming salamat po. And of course kay Manang Anita Domingo Alonso, kay Auntie Alcita Pawan, kay Auntie Diling, kay Manang Mindan nandyan, thank you very much.
Konsehal Rudy Alonso dyan sa Hawaii. Maraming salamat, Sir Kapitan Agawad Rudy Alonso dyan po sa Hawaii. Mary Joy Sabunot Menoro dito sa Cavite. Maraming salamat. Rogelio Juliana Reyes Nanakulya, Uncle Rohel dyan po sa Hawaii. Asuncion Miliari Bon, thank you very much. Asuncion Miliari Bon, maraming salamat. Ashley Katindoy, thank you dyan sa abroad. Jenny Ragasa Manandora, thank you very much for your purchasing shirts. Maraming salamat, thank you very much. Good morning kape, God bless us all. Thank you very much. Manang Rudy, thank you very much. Good morning mga kabarangay from Kagawad Rudy Alonso sa Hawaii. Maraming salamat po. Ramchi Perida, thank you very much po. I don't know where you are, thank you very much, but welcome to our morning coffee devotion. Marisa Marcelo ako, magandang umaga mga kape dyan po sa Bacara. Maraming salamat. Dixon, Manong Mario, thank you very much. Flor de Lisa Asuncion, thank you very much. Talagang best friend na kayo Sir Mina to. Flor de Lisa Asuncion and Jenny Ragasa. Maraming salamat sa inyo. Naging best friend na kayo. Maraming salamat po. Jeff Alonso, we pray for your mama, for auntie and for uncle. Thank you very much, Jeffong. Thank you very much. Isero May Pascual, Apo, maraming salamat. Juan Hernando, good morning, maraming salamat. Kay JP, thank you very much kayo dyan. Thank you very much, stay safe. Rosalie Vero Maningas, maraming salamat po. Dyan sa Pasig, David Asuncion Maningas Jr. sa Pasig, maraming salamat. Kayo na nandyan sa Pasig, maraming salamat. Jerovic Chano, sir, maraming salamat po. Thank you very much. Manong Resalito Lopez, Manong Ito, thank you very much. Stay safe kayo dyan. Ma'am Anita Domingo Alonso, thank you very much po. Raja Sarwani, Sir Isyo, maraming salamat Sir Isyo. Sa akong friend na Indian National, Sir Sarwani, maraming salamat. Manang Marilyn Oberotar dyan po sa Manila. Ingat po tayo kay Kuya Mario, kay Eunice, kay Mariel, kay Marco. Ingat po kayo palagi. Edeline Garma Alonso, maraming salamat, best. Edeline Garma Alonso, Manong Alex, thank you very much po. Good morning sa inyo lahat. Ingat po tayo. Okay, salamat sa inyo lahat. Meredith Maningas, ingat ka dyan, kamangking. Love you. Maraming salamat. Vanessa Asuncion, Gerson, maraming salamat. Sir Wilson Sahagon ng Squad 19 dan po sa Ilocos Norte Police Provincial Office. Maraming salamat, sir. Ingat po kayo palagi dyan. At siguro, pwede natin makita-kita dyan personally sa Tuesday. Pag-pray po namin kayo lahat dyan sa kampo. Maraming salamat po kay Sir Mel Jeronimo, kay Ma'am Atod, Ma'am Pelayo. Maraming salamat sa lahat po ng mga kasama natin dyan ng kapulisan dyan po sa kampo. Ingat po kayo palagi. Merwina May Rabago Bahado. Thank you very much, Marwina. Ingat kayo dyan. Keep safe. Maraming salamat. Ma'am Deborah Pedro Valdivino. Maraming salamat po, Ma'am Deb. God bless you po. God bless ang pretty. Okay. Maraming salamat po. Manang Mercy Ragasa, Manong Johnson, Mail. Good morning. Ano yung bigat tayo amin? Stay safe. Rosel Abungan Alonso, mga teachers. Saludo po ako sa inyo. Good morning po. Maraming salamat. Mga teachers. God bless you po with all your family. Ma'am Amy Pitagon dyan po sa Hong Kong, maraming salamat. Good morning po. Raquel Bumanglag, Manong Joseph, salamat po. Uncle Arnold Barriano, John Larry Asuncion, at kayo dyan, maraming salamat. Philomena PJ dyan po sa San Nicolas, Manong Mael, Manang Norma dyan po sa Hawaii, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Flordelisa Alonso Salvador, huli na nga nagkamali pa. Diyan po sa Marikina, maraming salamat po. Lahat kayo dyan na nakikinig at makikinig pa at manunod pa. Maraming salamat po sa inyo. Ito muli, ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Gagad Paeng. Laging nagsasabi sa inyo, pero bago ang lahat, patutugin muna natin ang birthday song sa lahat po na magbe-birthday ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Happy birthday sa lahat na mag-birthday ng September. Happy birthday! Advance happy birthday to Manang Margie.
Mary Jane Aglipay, September 22. Kay Jonard Kagawad, Jonard Alonso, Barangay Kagawad po ito. September 28. Happy birthday sa iyo. Happy birthday din sa aking anak. September 25, Mandy and Rose Asuncion. Sa lahat ng mga birthday ng September, Sarah Piles, happy birthday sa iyo. Sa lahat ng mga birthday ng September, happy birthday sa inyo. And for those who will celebrate the anniversary, wedding anniversary, happy wedding anniversary sa inyo. Maraming salamat po sa pagsama. Ellie Lynn, thank you very much. Precious Grace, maraming salamat. Evelyn Grace Valeriano, yes, happy birthday kay Reggie Ragasa. Happy birthday kay Consal Ellie Valeriano. Kay James Ragotero, kay Emmanuel Gaviran. Sino pa nga ba? Okay, happy birthday sa inyo lahat. Sa mga Marcoses, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Edita Alonso, Manang Edita Alonso, good morning po. Maraming salamat. Mag-reply na lang po tayo sa mga link. Maraming salamat po. May kape. And don't forget to share this video. Maraming salamat po. Pansit bihon. Happy birthday, happy birthday. Kombidado ang may bahon. Ay, naku. Kami join the celebration. Happy birthday mo ngayon. Lahat ay magtipon-tipon. May kanya-kanyang baon. Kami join the celebration. Happy Ingat-ingat po tayo dyan. Kahit saan tayo. Kay Ate Marling, maraming salamat. Kay Ate Lesbininda, Ate Lydia, Ragotero. Ingat po kayo dyan. Ingat din kayo dyan sa Middle East. Kay Harold, Legaspi, Raquinho. Kay Joanna Marie, Ragotero, Raquinho. Lahat dyan, mga nakikinig dyan sa Middle East. Lahat kayo dyan. Maraming salamat. sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday! Happy birthday. Lahat ng mga September birthday celebrate. Maraming salamat. Ayan po. Ito po si inyong lingkod, si Brother Rafi, si Gagawad Paeng. Lagi nagsasabi sa inyo, in everything, put God first. God first. Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, protect or respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, the community, for our country, and let us pray for the world. God bless us all. Merry Christmas, and I love you.